Thank you, Holy Spirit. Malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Tunay napakabuti ng ating Diyos. At ang sabi niya sa kanyang mga salita sa Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. Amen. Again, I will say rejoice. Amen. Hallelujah. Come on, dancers. Are you Amen. ready to praise the Lord? Amen. Amen. Sa oras na ito, ang lahat ay magburi at sumayaw sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. This is the day to celebrate His victory. Amen. Amen. Woo-hoo! Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Sumayaw ang lahat. Hallelujah. We are gathered here, oh God. Praise the Lord. Woo-hoo! We are gathered here in this holy place to worship you, oh Lord. We will sing and dance to you and lift you up on high. Once again, we are gathered here.
inyo. Amen. Amen! Hallelujah! Hallelujah. Amen. Masaya po ba ang lahat? Amen. Nag-enjoy po ba ang lahat? Amen. Amen! Ang saya ng mga dancers. Praise the Lord! Patuloy tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen, Lord. Patuloy taas ang mga kamay sa ating Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you for your goodness, oh God. We thank you, Panginoon, na sa oras na ito ay muli mo kaming tinipon upang ikay papurihin, sasambahin na sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder raised a new and glorious morn. Fall on your knees,
dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na nagbigay sa amin ng liwanag. Dakilang Ama naming nasa langit, salamat sa liwanag na iyong kaloob po sa amin upang kami akayin sa isang matuwid na pamumuhay, upang amin Diyos mabatid at maunawaan ang iyong banal na kalooban. Salamat Ama at dalangin namin sa aming pagtitipon sa lugar na ito, sa pangalan ng buktong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Dalangin po namin, Yahweh El Shaddai, na samahan mo po kami at patuloy kaming punuin, O Diyos, ng liwanag na nagmumula po sa iyo. Mangusap ka po sa iyong mga lingkod sa mga sandali pong ito at dalangin din po namin. Dinggin mo rin nawa, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo at dinggin mo rin po nawa ang dalangin ng bawat isa't ipagkalob sa amin tulad ng pagkakalob mo ng buktong mong anak na si Jesucristo. Salamat dakilang El Shaddai, sa iyo ang kapurihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, rin alay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa pina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah, kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan, Kabanata 1, mula talata 10 hanggang sa talata ay 12. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan.
Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. At sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pitan ng laman o sa kakagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos. Ayan, sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Amen? Ngayon at magpakailan pa man. Handa na ba kayong makinig? O sige, lahat ng handa pwede nang maupo. Sinong gustong maging anak ng Diyos? Wow, sarap ano? Di po ba? Masarap kapag tayo anak ng Diyos. Kaya ang isa sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Penso Kristo ay ang panalangin na kung saan ay Ama namin. Amen? Ama namin, sumasalangit ka. Di po ba? Saan yung Ama mo? Nasa langit. Amen? Na kapag ikaw nananalangin, tatawagin mo siyang Ama namin, di po ba? Na yung salita na yon ay kung atin pong dadamhin sa buhay natin, ay isang panalangin na tinuturo ng Panginoong Hesus para madama natin na hindi tayo iba sa Diyos. Amen? Hindi tayo iba sa Diyos. At maramdaman natin na ang Diyos na to hindi iba sa atin. Amen? Ama po natin siya. Amen? Ngayon, bilang anak, kung siya ang ating Ama at tayo'y anak ng Diyos, ano kayang kayang ibigay sa iyo ng Diyos bilang Ama? Bilang ating Ama, ano kayang kayang ibigay ng Diyos sa iyo bilang kanyang anak? Parang wala lang, ano? Hindi po ba? Isa lang siguro maiisip mo. Kung ang Diyos na to ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, at siya ang lahat ng may likha ng bagay sa daigdig po na ito, kung siya ang lahat nagmamay-ari ng bagay meron sa daigdig po na ito, at siya yung kanyang tatay, at siya ang tatay mo, hindi ikaw na rin ang may-ari ng lahat ng nilikha niya. Kabahagi ka dyan. Tagapagmana ka niyan. Amen? Sa isang bahagi ng kasulatan, sa Ebanghelyo, yung tungkol doon sa alibughang anak, siguro maalala yung alibughang anak, ano? Nung kausap ng ama yung kanyang panganay na anak, na ang sabi ng ama niya, anak, lagi kitang kapiling. Lagi kitang kapiling. Lahat ng ari-arian ko, lahat ng pagmamay-ari ko ay para sa iyo. Amen? Pero nagreklamo yung panganay na anak. Sabi niya, hindi nyo nga ako mabigyan kahit bisirong kambing. Di po ba? Pero ang sagot ng tatay niya sa kanya, anak, lagi kitang kapiling, lahat ng akin ay para sa iyo. Nang ibig sabihin, ipakita sa kanya ng kanyang ama, dahil anak kita, anumang pagmamay-ari mayroon ako, sabihin mo lang. Hingin mo lang, ibibigay ko sa iyo. Amen. Kaya sabihin mo, sister, humingi ka lang. Tiyak ibibigay sa iyo. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Sa Ebanghelyo po natin ngayon, ang sabi po dito mga kapatid, ay nasa sanlibutan ang salita ni likha, ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Na ang salita po na to, alam po natin mga kapatid, ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa simula pa lang naruroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Amen? At ang sabi nga po, ang salita po na ito mga kapatid na naririto sa sanlibutan, na kung saan alam natin nagkatawan tao ito, at ito ay ang ating Panginoong Hesukristo, na kung saan, kailan siya ipinanganak? Ang Panginoong Jesus? December 25. Amen? Ipinanganak sa daigdig po na to, na ang ibig ipakita at iparating sa atin, kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama po natin ang Diyos. Subalit mga kapatid, ang sabi po dyan ay,
Siya ang may likha ng sanlibutan, pero hindi siya kilala sa sanlibutan. Amen. Hindi siya kinikilala sa sanlibutan pong ito na ang sabi nga po ng Panginoong Jesucristo sa isang bahagi ng kasulatan, ang sabi po yan, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, bago iyan mapuot sa inyo, napuot na iyan sa akin. Amen? Kinapuotan na ako niyan. Siya ang may likha, pero ang sabi po ay kinapupuotan siya. Bakit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po sa sulat ni Pablo, sa sulat ni San Pablo sa Aklat ng Korinto, pangalawang Korinto, Kabanata 4, talatay 4, ang sabi po diyan, hindi nila makita ang kaningningan ng Diyos na nahahayag sa ating Panginoong Hesukristo dahil binulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Amen? Dahil po binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, hindi makita ng mga tao noon. Nung ang Panginoon, nung ang Diyos ay nagkatawan tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, hindi nila matanaw yung kaningningan ng Diyos na nahahayag sa ating Panginoong Hesukristo dahil binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito. Ibig sabihin, may nagmamay-ari ng sanlibutang ito na kung saan hindi kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa Diyos. Na ang sabi po dyan, hindi kinikilala. Subalit mga kapatid, may sinasabi po rito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan ng Diyos ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Hindi siya kinilala dito sa daigdig po na ito, pero dito sinasabi po at pinaparating po sa atin na ang sino mang manalig sa ating Panginoong Hesukristo, tumanggap sa Kanya sa daigdig po na to, ang sabi po ay binibigyan ng Diyos ng karapatan magiging anak ng Diyos. Amen. Magiging anak ng Diyos. Tayong lahat gusto natin maging anak ng Diyos. Sino ba gustong ayaw na maging anak ng Diyos? Di po ba? Di ba minsan sabi nga po doon sa kwento, sabi na mayroong mag-asawa daw na nag-aaway. Nag-aaway yung mag-asawa. Ang sabi nung asawa sa kanyang asawang lalaki, demonyo ka! Ang sabi naman ng lalaki doon sa asawa niya, sabi niya, ikaw demonyeta ka! Inaririnig ng kanyang anak yung kanilang pag-aaway, yung kanilang away na yon. Yung bata nag-iisip, kung ang tatay ko demonyo, ang nanay ko demonyeta, ano naman ako? Di po ba mag-iisip yung bata, mga kapatid? Siguro naman ayaw natin. Siguro kung ikaw na sa kalalagayan ng bata nung sandali ba, baka matakot ka. Amen? Baka matakot ka, kapatid, ng sandali po na yun kasi mag-iisip ka, ano ka kaya? So, balit dito po, mga kapatid, may plano po ang Diyos, kaya naparito ang ating Jesucristo sa daigdig po na to, dahil nais ng ating Jesucristo, lahat ng tao sa daigdig po na ito, magiging anak ng Diyos. Amen. At magaganap po yan, mga kapatid, tayong lahat ay magiging anak ng Diyos kung tayo po ay tatanggapin natin ang ating Jesucristo, na ang sabi po, tanggapin at kilanli natin na siya ay Diyos. Amen? Ang sabi po dito sa patutuon ni San Juan, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang sabi po sa talata 34, nakita ko ito at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayong lahat nais ng Diyos magiging kanyang mga anak. Napakasarap lang pakinggan kapag sinabing ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Na sabihin po natin, minsan, di ba napakasarap ng mga salita, minsan naririnig natin, anak ni El Shaddai yan. Kapag narinig mo yung salitang anak ni El Shaddai, mga kapatid, ialam mo na yung salitang El Shaddai ay
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Mahihiya ka lang na kung saan kapatid, kapag sinabing ikaw ay anak ni El Shaddai, nakakahiya lang mga kapatid, minsan tanggapin kung alam mo ang ginagawa mo ay hindi ayon sa kalooban ng iyong ama. Amen? Kung nakakasira sa pangalan ng iyong ama ang iyong ginagawa. Di po ba? Pero kapag alam mo na ang ginagawa natin ay pagsang-ayon sa kanyang kalooban, napakasarap pakinggan ng salita na yon dahil alam mo, mga kapatid, ang Diyos na ito ang magpapala ng buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito po, ang sabi po, ang mga anak po ng Diyos ay nagtataglay ng liwanag. Amen. Liwanag. Kasi ang sabi nga po, ang buhay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na dala-dala niya po dito sa daigdig po na to ay buhay na kung saan nagbibigay ng liwanag. Amen. Bakit kinakailangan na ang buhay na to na galing sa Panginoong Hesukristo ay dalhin po sa atin sa daigdig po na to para magbigay sa atin ng liwanag? Amen? Siguro naman, kung ang daigdig po na ito, kung ang tao ay nabubuhay sa daigdig na to sa liwanag, hindi na siguro kailangan pa ang liwanag. Amen? Subalit alam po natin na ang daigdig na ating kinaroroonan ngayon ay balot ng kadiliman. Amen? Balot po iyan ng kadiliman, mga kapatid, ang sanlibutan na atin pong kinaroroonan. At dahil nababalot po yan ng kadiliman, mga kapatid, kinakailangan natin ang liwanag. Dilim. Kapag ho kayo ay nasa gitna ng kadiliman, may nakikita ba kayo? Wala. Amen. Yan ang kalalagayan ng tao sa daigdig po na ito na nabubuhay sa kadiliman. Walang nakikita. Kung ikaw ay walang nakikita, mga kapatid, nabubuhay ka na kung saan wala kang nakikita, ibig sabihin, walang katiyakan. Amen? Hindi mo nakikita ang maaaring kahahantungan mo. Hindi mo natatanaw ang iyong patutunguhan. Amen? Walang nakikita. Ang tao ba na makasalanan ay may nakikita? Wala. Amen. Ang taong makasalanan ay hindi niya nakikita kung ano ang kapahamakan na darating sa kanya. Amen? Hindi niya nakikita yung kapahamakan na darating po sa kanya. Kasi kung natatanaw ng taong makasalanan ang kapahamakan na pwedeng ibunga ng kanyang mga ginagawang kasalanan o pagkakamali, titigil yan. Amen? Titigilan niya sa paggawa ng mali, mga kapatid. Pero makikita po natin na ang tao po sa daigdig po na to, hindi takot gumawa ng kasalanan kasi hindi niya nakikita yung pwedeng ibungan iyan sa kanyang buhay. Amen? Kaya patuloy sa paggawa ng masama. Bakit? Masarap eh. O, titigilan mo ba yon? May nakikita ka ba doon na pangit? Diba? Sasabihin ng tao, mga kapatid sa ating Jesucristo, gumagawa ng masama. Bakit po? Doon siya masaya eh. Masama ba yon? Doon ka masaya. Diba? Hindi tumitigil sa paggawa ng masama. Bakit? Yumayaman ako dito eh. May nakikita ba ang tao na ikakapahamak niya? Masarap para sa kanya yung ginagawa niya. Doon siya masaya sa ginagawa niya. Yumayaman o gumaganda ang buhay niya sa ginagawa niya. Amen? Kung may nakikita siyang na kung natatanaw niya na yung kanyang ginagawa pong iyon, mga kapatid, ay mali at magdadala sa kanya sa kapahamakan, titigilan niya iyan. Amen? Titigilan niya iyan. Hindi niya hihayaan na kahit anong pakinabang mayroon dyan sa ginagawa niyang mali o kasalanan, hindi niya yan panghihinayangan, iwan kung natatanaw niya kung paano siya dinadala nito sa kapahamakan.
Di po ba? Kayo po ba'y naliwanagan na? Ha? Sino naliwanagan na? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya ang tunay na naliwanagan, kapag tayo nasa kadiliman, hindi natin natatanaw po yan. Ang sabi nga po, ang kalaban po si Satanas, di po ba? Ang kalaban ay naparito para ano? Magnakaw, magwasak, at pumatay. Kung natatanaw lang ng tao na ang kanyang buhay ay dinadala ni Satanas sa impyerno, susunod ka kaya kay Satanas? Amen? Yung mga ipinapagawa niya kaya sa atin, gagawin natin? Malamang hindi na natin gagawin. Titigilan po natin, mga kapatid, kung natatanaw natin na ang buhay natin ay dinadala ni Satanas sa impyerno. Amen? Kung tanaw lang yan ng tao, magbabago ang tao. Amen. Subalit bakit hindi yan matanaw ng tao, mga kapatid, sa ating Jesucristo? Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 25, talata 41, ang sabi po diyan, nung ang ating Panginoon, ang sabi po, darating ang hukom at sasabihin ng hukom na ito, kayong nasa kanan, pumasok kayo sa tahanan ng aking Ama at mamahinga sa tahanan ng aking Ama. Ang sabi po diyan ng ating Panginoon. Tapos sabi sa kaliwa, kayong sa kaliwa, ang sabi niyan, mapasaapoy kayo ng impyerno na nakalaan sa dyablo at sa mga kampon niya. Amen? Kung natatanaw ng tao na doon tayo dinadala ni Satanas sa kanyang kahahantukan, malamang sa malamang hindi ka papayag na magiging alagad niya. Amen? Yung gawain na kung saan alam mo't matanaw mong hindi maganda, malamang iiwanan po ng bawat isa po sa atin, tatalikuran. Sa daigdig po na ito, marami po ang sanhi ng pagkakasala na hindi natatanaw ng tao na kung saan nagagawa ng tao na magdadala sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Yan sabi po, hindi bali na lang, pumasok ka na putol ang isang kamay sa langit, o putol ang isang paa na makapasok sa langit, o di kaya bulag ang isang mata na makapasok sa langit, kaysa may dalawang mata ka, dalawang kamay, dalawang paa na mapupunta sa impyerno. Amen. Ito po ang umiiral sa mundong ating ginagalawan ngayon. Ang sabi po, hindi po nawawala ang sanhi ng kasalanan dito sa mundo pong ito. Amen? Na nagdadala sa tao sa tiyak niyang kapahamakan. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po mga kapatid ay 7, talata 13 hanggang 14, ang sabi po diyan, makipot ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Amen? Makipot ang daan. Kumbaga, pag sinabing makipot ang daan, para bagang kakaunti ang liwanag na mayroong ikumpara mo sa dilim na mayroon sa daigdig na ito. Na kung saan maliit na liwanag ang pwede na kung saan magdala lang sa iyo papasok sa kaharian ng Diyos. Pero ang sabi po diyan, ang daan patungo sa kapahamakan ay napakalawak at ito ang linalakaran ng marami. Bakit napakalawak, kapatid, ang daan patungo sa kapahamakan? Kasi ang tinatahak ng tao sa daigdig na to ay ang kadiliman. Amen. Kadiliman. Na ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y naparito sa daigdig po na ito, siya ang tunay na liwanag na tumatanglaw sa lahat ng tao. Amen? Siya ang tunay na liwanag. Ikita mo po yun, siya lang. Nung nabuhay siya sa daigdig na to, siya lang ang nagtataglay ng liwanag. Kaya napakahirap tanawin sa kanya ng mga tao ang liwanag na galing sa Diyos. Amen? Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nasusumpungan ito ng mga taong nananalig sa Kanya.
Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na susumpungan ng taong iyan ang liwanag na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Nasumpungan mo na ba ito? Amen. Magtatapos na yung taon. Ano? Ayan. Ayan. Magkikita-kita tayo sa susunod. Di po ba? Sa sunod na taon na tayo magkikita-kita. Pero ang tanong kasi, matatapos na ang taon na ito, paano tayo namuhay sa liwanag? Amen. Yung tinatahak ba natin sa buong taon na ito ay liwanag? Na kung saan, kung tayo tumatahak sa taon na ito sa liwanag, sa darating na taon, liwanag pa rin na yan ang ating tatahakin. Pero kapag tayo na sa kadiliman, pagpasok ng taon, yun pa rin ang ating lalakaran. Amen? Nanawa, kung anong liwanag meron tayo ngayon na tinatahak, yan ang patuloy natin tahakin sa darating na taon. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tunay po mga kapatid, ang sabi po, ang tunay na naliliwanagan po, nagtataglay ng liwanag nito na galing sa Diyos, ng buhay na galing po sa Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag, hindi na tumatahak sa kadiliman. Amen? Hindi na yung malawak na daan patungo sa kapahamakan ang kanyang tinatahak. Amen? Kundi yung mahirap na daan ang kanyang tinatahak, di po ba, paakyat mula sa Central, tinatahak papunta sa St. Joseph po, nakakapagod kaya yon. Amen? Pero ganun man ang daan na iyong tinatahak, nasa tamang daan ka, patungo po sa kaharian ng Diyos. Amen. Hindi ka patungo sa daan patungo sa ikakapahamak ng maraming tao na tumatahak sa kadiliman. Palakpakan natin ang ating Jesucristo. Kaya ang sabi po rito sa sulat po ni San Pablo sa unang aklat ng Tesalonica, Kabanata 5, talata po ay 5, kung kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o gabi. Ang tinutukoy po kasi dyan, panig ng araw, ang tinutukoy dyan, anak ng Diyos. Amen. Kung kayo'y nasa panig ng anak ng Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin na ipinaparating po sa atin, mga kapatid, kayo nga ay anak ng Diyos. Kapanig kayo ng liwanag. Nabubuhay kayo sa liwanag. At ang taong nabubuhay sa liwanag, ang sabi po ay ganito, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Tingnan niyo po, minsan sinasabi sa atin ni Satanas, magsinungaling ka, para naman sa iyo yan eh. Di po ba? Magsinungaling ka, para naman sa iyo iyan. Kaya tayo minsan nagsisinungaling. Tama o tama? Oh, bakit po? Kasi tinatanim sa atin ng isipan ni Satanas na minsan sinasabi niya po sa atin, magsinungaling ka, para naman sa iyo yan. Di po ba? Ibig sabihin, pabor sa iyo yan. Makakabuti sa iyo yung gagawin mong pagsisinungaling. Na minsan tinuturuan tayo ni Satanas na hindi mo na kinakailangan umasa pa sa Diyos para magawa mo yung mabuti para sa sarili mo. Sa anong paraan? Magsinungaling ka. Amen? Tinuturuan tayo ni Satanas na hindi mo na kinakailangan, na hindi na lang lagi susunod ka sa Diyos para magawa mo yung mabuti para sa sarili mo. Kinakailangan minsan magsinungaling ka din. Amen? Tinuturo yan sa atin ni Satanas
na kung saan hindi naman lahat na kinakailangan mo sundin ang gusto ng Diyos para magawa mo yung mabuti sa sarili mo. Kaya minsan sinasabi niya, magsinungaling ka din. Para din sa iyo yan. Kaya natutukso tayo magsinungaling. Amen. Pero ang sabi po, ang tao po na kung saan mga kapatid ay naliliwanagan na, ito yung tao na kung saan ang ibinubunga ng buhay sa liwanag ay parang mabuti at matuwid. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang tao pong iyan, inaalipin niyan, ang tao na nabubuhay sa liwanag, na nababatid niya, natatanaw niya kung ano ang mabuti at matuwid, yan ang taong ang puso niya ay inaalipin ng takot. Amen. Na makagawa ng masama. Amen. Kung mayroon kinakatakutan ang tao na yan sa buhay niya, ay ang magawa niya ang masama. Kaya ito ang patnubay. Ang buhay na ito na ibinibigay po sa atin ng Diyos, ito yung patnubay na kinakailangan, yung buhay na ito na kung saan ay taglay ang liwanag na galing sa Diyos, dapat pinagliliwanag natin ito sa buhay natin. Sa daigdig na to na napakadilim, dapat yung buhay na yan ay nagliliwanag. At paano iyan magliliwanag? Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, talata 16, kayo'y ilaw ng sanlibutan at pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen? Nang makita sa inyo, mahayag sa inyo ang kadakilaan ng Diyos. Amen? Makita sa atin, sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang liwanag sa buhay po natin. Amen. Na dapat makilala ng maraming tao ang liwanag na ito sa pamamagitan ng mabubuting ginagawa natin. Amen? Kaya, diba, papasok ang bagong taon. Ano ang gagawin nyo? May mga New Year resolution na kayo. Hindi po ba? Yan. Magda-diet na. Yan, mga kapatid sa Panginoong Jesus. Marami na minsan, meron kang mga gustong baguhin. Amen? Gustong baguhin. Ayan, ang isang pamamaraan para sa mga gusto mong baguhin sa buhay mo, mag-diet ka. Diba? Pero, ang napakagandang tanawin po natin, mga kapatid, ay ano ba yung ating nagagawa itong taon na ito na alam po natin hindi nakapagdudulot ng kaluwalhatian, hindi nakapagbibigay kaligayahan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kung saan yun ang dapat nating baguhin. Amen. Yun ang dapat baguhin. Kung mayroon man tayong ginagawa na hindi dapat baguhin, anong dapat nating gawin sa darating na taon? Dagdagan. Amen. Pagyamanin pa po kung ano yung mga ginagawa natin na kung saan bilang naliliwanagan. Amen? Bilang kapanig ng liwanag. Pero yung mga bahagi pa ng buhay po natin na kung saan nasa kadiliman, patulad ng sinabi ni San Pablo, huwag ninyong ipailalim ang anumang bahagi ng inyong katawan sa kasalanan para gamitin sa kasamaan. Kung mayroon pang mga bahagi na iyan, yung mga bahagi na yan, kinakailangan mabago po natin upang lubos natin maibigay sa Diyos ang buhay na ito para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ang sabi ko nga kahapon, nagdinilay ako. Sabi ko, natuon ako doon sa tatlong dumalaw kay Lord. Sino yung tatlong dumalaw sa Panginoong Jesus? Si Baltasar, sabi natin tatlong hari, si Gaspar, si Melchor, di po ba? Nagdinilay ako kahapon, sabi ko ganun. Sabi ko,
gaano kaya sila katagal na naglakbay hanggang marating nila ang Panginoong Hesus? Sa pamamagitan ng patnubay ng tala. Gaano kaya katagal iyon? Ano? Na kung saan ay gusto nilang makarating sa Panginoong Hesus para yung dala-dala nilang handog ay madala po nila, may alay. Kaya sabi ko sa susunod na taon, gayahin kaya namin yung 3 magong iyon. Na sa susunod na taon, lahat tayo maglalakbay papunta sa Bethlehem. Amen. Maglalakbay papunta sa Bethlehem para dalhin yung handog para sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba isinilang siya nung 25 sa Bethlehem? Lalakbay tayo papunta sa Bethlehem sa sunod na taon para dalhin sa Kanya yung handog po natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kasi kapag tayo maglalakbay na kung saan ay para dalhin yung handog natin sa Kanya, malamang sa malamang tatahakin mo ang liwanag patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri sa Diyos. Ang sabi po dito, ang tao po na naliwanagan, nagbabago ang isip. Nagbabago ang isip. Ang sabi po sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 12, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Ang sabi po dyan, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, na alang-alang buhat sa kadiliman. Amen. Nilipat tayo ng Diyos sa Kanyang liwanag. Nilipat tayo ng Diyos sa Kanyang liwanag. Alang-alang sa ginawa ng Diyos na kung saan dinala niya tayo sa isang kalalagayan na tiyak hindi tayo mapapahamak. Ang sabi ni San Pablo, yung buhay na yan na inilagay na ng Diyos sa isang kalalagayan na hindi patungo sa kapahamakan, sabi niya, ilaan nyo na iyan para sa Diyos. Italaga nyo na iyan para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon. Na ang sabi po dyan ay ganito, ang naliliwanagan ay nalalantad. Ang naliliwanagan ay nalalantad. Ano kayang ibig sabihin nito? Nalalantad. Ibig sabihin, nakikita mo. Nakikita mo. Amen. Kung ano mayroon ka na dapat mawala sa iyo. Nalalantad. Pag sinabing nalalantad, hindi mo ikinakahiyang kilanlin na yung gawang iyan ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Inilalantad mo yan sa harapan ng Diyos. Inihihingi mo yan ng tawad sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinapahayag mo na ang bagay na yan ay hindi matuwid. Amen. Pinagsisisihan mo at handa mong talikuran. Purihin po natin ang ating Jesucristo. At ang sabi po diyan, ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Tingnan mo nga yung katabi mo. Napahawak si brother sa liwanag na taglay namin eh. Ayan, naliliwanagan ay nagiging liwanag. Huwag nyo lang kami tingnan ni brother. Ayan, taglay nyo po yung liwanag pong ito. Amen? Na kung saan ang liwanag na yan, mga kapatid, na ang sabi nga nila, kaya narating ng 3 mago, 3 pantas ang Panginoong Jesus kasi may patnubay na liwanag ng tala. Di ba? Eh, siguro naman sa ating paglalakbay ngayon, di ba? Para marating ang Bethlehem kung saan si Lord, maging liwanag din tayo. Amen?
Nawa maging liwanag tayo na hindi lang tayo ang maglalakbay papunta roon, kundi meron tayong maisama. Amen? Maisama. Kaya sa susunod na taon, pag nakita-kita tayo sa susunod na taon, ang tagal pa nun na, sa sunod na taon, pag tayo nakita-kita mga kapatid, kinakailangan ang bawat isa sa inyo may dala-dala na, may akay na. Amen? At sa ating paglalakbay papuntang Bethlehem. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para po sa ating Panginoong Hesus. Naliliwanagan, mga kapatid. Sabi po diyan, ilantad. Ang sabi po sa talatang 11, huwag kayong makisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Ibig sabihin, liwanagan nyo sila upang makilala nila ang kanilang ginagawang hindi tama. Amen? Mailantad sa kanila, matanaw nila yung mga ginagawa nilang hindi tama sa pamamagitan ng bawat isa sa ating naliwanagan na ni Kristo. Kayo ba'y naliwanagan na? Kaya minsan, kapag kami namamasyal, minsan kasama ko yung aking mag-iina, minsan si Brother Edgar nawawala sa wisyo. Yan. Pag nawawala, minsan sasabihin ng anak ko, si Papa, parang hindi preacher. Inilalantad. Amen? Inilalantad kung ano yung mali. Amen? Sa pamamagitan ng liwanag. Amen? Na nagpapaalala sa atin, sa ating mga nagagawa ng pagkakamali. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. May nais akong buksan po sa inyo dito sa aklat po ng Malakyas. Kabanata po ay 3, at talata po mga kapatid ay 13. Pakinggan po natin ito. Pakinggan nyo po. Mabigat ang sinasabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinasabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipapakitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayon kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon. Ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila pinarurusahan. Narinig niyo po yon? Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Diyos sa mga taong ito, sabi niya, ang bibigat ng inyong mga salita. At sabi nila, ano yung salita namin laban sa iyo? Ang sinasabi niyo, walang saysay maglingkod sa Diyos. Pag sinabi nila walang saysay maglingkod sa Diyos, para baga ang Diyos walang ginagawang mabuti sa kanila. Amen? Na sinasabi ninyo ay ang ganito, bakit pa natin ipapakita, bakit pa tayo susunod sa kanyang utos? Bakit pa natin ipapakita na tayo nalulungkot kapag tayo gumawa ng masama? Kung sabi nila dito, yung masama nga, yung mga palalo, pinagpapala pa. Yung masasama, yung mayaman pa. Sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa ng masama, hindi naman napaparusahan. Di gayahin na lang natin sila kaysa gumawa pa tayo ng mabuti. Amen. Nakikita niyo po ito, mga kapatid sa ating Jesucristo. Nakikita niyo po kung paano na-impluwensyahan yung dating mga anak ng Diyos, na-impluwensyahan ng kadiliman meron sa kanilang paligid. Na nung sandali na yan, nahihikayat silang gumawa na lang din ng masama kaysa maglingkod pa sa Diyos. Amen. Taglay mo ang liwanag. Taglay natin ang liwanag na magdadala sa atin sa tamang landas. Pero nasa paligid natin napakaraming kadiliman. Nawa kung paano yung mga tao na ito nagsasalita ng ganito sa Diyos
mga kapatid, dahil lang sa nais nila na kung saan, gayahin na lang ang mga taong walang pagmamahal sa Diyos, ingatan natin ang puso natin sa mga taong katulad nito. Amen. Hindi dapat yung liwanag na mayroon ka, mga kapatid, ay malambungan ng kadiliman. Dapat ang liwanag mayroon ka, ang patuloy magbigay liwanag sa taong nasa kadiliman. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at hindi naglilingkod sa akin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kaya dito po, ang sabi po naman ng Diyos sa mga taong may takot sa Kanya. Narinig ng Diyos ang usap-usapan ng mga taong may takot po sa Kanya na nananatili nung sandali po na yan, mga kapatid, na tumatayo sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos, kapag ako'y kumilos, silang lahat ay magiging akin. Kaaawaan ko sila. Amen. Kaaawaan ko sila, ang sabi na ito ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, sa panahon na yan, dyan mo makikita ang kaibahan ng mabuti at masama kapag ako ang kumilos. Amen. Ang kaibahan ng taong hindi naglilingkod sa akin at naglilingkod sa akin. Makikita nyo ang kaibahan. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, may Diyos na kumakalinga sa atin sa gawain pong ito. May Diyos na nagdala sa atin sa liwanag na ito, mga kapatid, upang ang buhay meron po tayo na ito, mga kapatid, ay manatiling maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Huwag kang sumuko. Amen. Huwag ka lang sumuko. Ang sabi ng Diyos, kikilos ako para sa iyo. Amen. At makikita ng taong walang pagmamahal sa akin, makikita nila ang pagkilos ko sa buhay mo. Ang kailangan lang, manatili tayo sa liwanag na ito. Amen. Yung buhay na yan na bigay ni Kristo, na taglay ang liwanag buhat sa Diyos, ingatan natin na huwag iyan mawala sa atin. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Sabihin po natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit, Ama namin sa lumalapit ako sa iyo. malapit ako sa Buong pusong nagpapakumbaba at dumadalangin. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. Patawad, Ama, sa mga nagawa ko na pagsuway sa iyong kalooban. Patawarin mo ako sa nagawa kong mga pagkakamali sa aking kapwa, sa aking mga mahal sa buhay. Patawarin mo po ako, Ama naming nasa langit, at sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, ako'y hugasan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo sa lahat kong kasalanan, sa lahat kong taglay na karumihan, mula ulo hanggang talampakan. Linisin mo po ako, Panginoong Jesucristo, ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita, Jesucristo, na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Manahan ka sa puso ko, maghari ka sa buhay ko, at tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Panginoong Hesus, patnubayan mo po ako sa pamamagitan ng iyong liwanag. Patuloy niyong kausapin ng Panginoon. Hingin niyo sa Kanya, bago magtapos ang taon na ito, hingin niyo sa Kanya ang ibig niyo. Ang mga nais niyo na kung saan, maaari niyong pangangailangan para sa darating na taon.
Bukas ang puso ng Diyos para sa atin lahat. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my love. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I rather go along my way, help me take the right direction to take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord, all my life. Tanawin mo sa kamay ng Diyos ang pag-asa. Kamay na laging inilalaan ng Diyos para po sa atin. Hingin mo ang kamay na ito na siyang pumatnubay sa iyo araw-araw, na siyang humawak ng buhay mo. Yan ang kamay ng Diyos na hindi niya ipagkakait sa atin. Yan ang kamay ng si Pedro ay palubog. Umabot kay Pedro para siya'y sagipin at hanguin sa pagkalubog. Yan ang kamay na hindi niya ipinagkait na ipako sa krus para sa ating kaligtasan lahat. At kamay na sinasabi ng Panginoong Hesus, ano mang hingin ninyo sa aking pangalan, ang kamay pa rin na ito ang iaabot ko para ipagkaloob ang iyong kahilingan. Hingin mo sa Kanyang ibig mo. Nakikinig siya ngayon sa dalangin mo. Kikilos ang Diyos sa buhay mo. Kung ang taon na ito
ay puno ka ng mga kapighatian. Hingin mo sa Diyos ang mga darating na taon. Ibuhos siya sa iyong pagpapala. Buhat sa kawalan. Hingin mo sa kanyang kasaganaan at kaginhawaan. Buhat sa kaguluhan na iyong nararanasan. Hingin mo sa Diyos ang kaayusan ng lahat ng kaguluhan na iyong nararanasan. Ama naming nasa langit, sa iyo kami nakakakita ng tunay na liwanag. Pag-asa na nagbibigay sa amin ng kalakasan araw-araw upang patuloy, Panginoong Hesus, na sa aming pamamalagi sa bansa pong ito, Panginoong Hesus, ay may amin po maipaglaban, Panginoong Hesukristo, ang mga hangarin namin, O Diyos, para sa ikabubuti ng aming mga mahal sa buhay. Hinihiling namin, Panginoong Hesus, na sa aming laban po na ito, huwag mo kaming iwan. Samahan mo kami. Bigyan mo kami lagi ng magandang kalusugan, kalakasan, Panginoong Hesukristo, na patuloy po namin, Panginoong Hesus, maabot ang aming mga pangarap para sa kanila, O Diyos, para sa aming mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos naming nasa langit, hinihiling ko po, pagpalain mo po ang iyong mga anak na naririto ngayon sa iyong banal na harapan. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Hinihiling ko, dakilang El Shaddai, kung paano mo ibinigay sa amin ang bugtong mong anak na si Jesucristo para ang Diyos na tunay na nagmamahal sa amin, makasama namin sa daigdig po na ito. Ama, ipagkaloob mo ngayon ang kanilang kahilingan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, hinihiling ko po, ipagkaloob mo ang kanilang kahilingan. Buhat sa kabiguan, O Diyos, dalangin ko po, dalhin mo sila sa matagumpay na buhay. Ang lahat, O Diyos, na nanghihina, palakasin mo, Panginoong Hesukristo. Ang may karamdaman, pagalingin, Panginoong Hesus, maging sa aming mga mahal sa buhay, dalangin namin ang biyaya ng kagalingan. Salamat, dakilang Diyos, pagpalain mo mga tao na kanilang pinaglilingkuran at sa tahanan, O Diyos, at sa puso, O Diyos, ng mga taong kanilang pinaglilingkuran, paghariin mo, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoong Hesukristo. Dalangin namin, Lord, walang mga anak mo sa lugar nito, dakilang El Shaddai, na matiterminate, dakilang Diyos, bagkus dalangin namin, Panginoong Hesukristo, pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng kanilang magiging amo, Lord, na kung saan ang pagmamahal mo'y ipaparanas po sa kanila. Salamat, dakilang El Shaddai. Salamat. Ang lahat na ito'y aming inaangkin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Meron pa kayong kahilingang itataas? Taas natin ang ating mga prayer requests. Dakilang Diyos, salamat po. Buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, aming hinihiling, ipagkaloob mo, Panginoong Hesus, ang lahat ng kahiling ang aming itinataas. Pagkaloob mo, Yahweh El Shaddai, at dalahin ko po, Ama, pagpalain mo ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga pangarap ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, ay ipagkaloob ang tagumpay, dakilang Diyos naming nasa langit. Salamat, Yahweh, sa iyong kapurihan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat, 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 Panginoon. Salamat, Panginoon,
nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next year and see you tomorrow sa simbahan. Happy New Year to us.